Posibleng big-time rollback sa presyo ng gasolina ang sasalubong sa unang linggo ng Oktubre. Halos 2 piso ang inaasahang tapyas kada litro. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, hanggang 1 peso and 90 centavos ang posibleng ibaba ng presyo ng gasolina. Hanggang 60 centavos naman sa kerosene. Pero ang diesel, posibleng may bahagyang taas presyo. Base yan sa 4-day trading. Ibig sabihin, hindi pa kasama ang presyohan sa merkado ngayong araw. Sa tansya ng ilang oil industry source, papatak din sa 2 piso ang tapyas sa gasolina. Ang nakaambang rollback ay bunsod daw ng mataas na interest rates at dollar. Ipinasususpinde ni Pangulong Marcos ang paniningil ng pass-through fees o yung sinisingin ng mga lokal na pamahalaan sa mga delivery truck na dumadaan sa kanilang lugar. Pero sakop lang ng Executive Order 41 ang mga kalsadang pinondohan ng national government tulad ng mga national highway. Ayon sa Confederation of Truckers Association of the Philippines, dagdag gasto sa delivery ang mga pass-through fee at may epekto ito sa presyo ng mga bilihin. Sa panayam naman ng Super Radyo DZBB sa Central Luzon Alliance of Concerned Truck Owners and Organization, sinabi nilang makatutulong ang kautusan para bumaba ang gasto sa logistics. Ganyan din ang tingin ng Grains Retailers Confederation of the Philippines Incorporated o GRECON. Pangamba ng mga LGU o ng ibang LGU, baka tamaan ang pampondo nila sa ibang mga proyekto at basic services. Pag-uusapan naman ito ng Metro Manila Council sa susunod na linggo. Iginit ng China na sila ang nagtanggal ng inilagay nilang floating barrier sa Bajo de Masinloc. Pero may nilinaw ang Philippine Coast Guard tungkol dyan. Tingin naman ng Pangulo, tama lang na putulin ang mga harang. May report si Rafi Tima. Abot tanaw na ng grupo ni Kapitan Loloy ang loob ng Bajo de Masinloc na mayaman sa isda. Pero di sila makapasok dahil sa pagbabawal ng China Coast Guard. Wala eh. Matumal. Pag ikaw lang mag-isa sa buling ka niyan, mukhang tatalsik yung espiritu mo dyan. Mag-iisang linggo na sila sa laot pero 500 kilo pa lang ang kanilang huli. Kulang pa raw yan para mabawi ang puhunan. Sa paglatag ng China Coast Guard ng floating barriers, wala raw ibang nakitang pwedeng gawin si Pangulong Marcos kundi tanggalin ang mga ito. Umiiwas nga tayo sa gulo, umiiwas tayo sa mga maiinit na salita, ngunit matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Patuloy natin ipapagtanggol ang Pilipinas, ang karapatan ng mga fisherman natin. Pero ang pagigiit ng Pilipinas sa teritoryo, miniliit ng China at tinawag na pangaaliw sa sarili. Patuloy daw na ipagtatanggol ng China ang anilay teritoryo nila. Tinawag naman ng China Coast Guard na imbento ang ginawang pagputol ng Philippine Coast Guard sa mga barrier. Sila raw ang kusang nagtanggal sa mga ito. Paliwanag ng ating Coast Guard. It's the Chinese Coast Guard who recovered their own barrier. What we only did is we cut the anchor and we took the anchor with us. Kanina, ipinakita pa ng PCG ang angkla na nakakabit sa mga floating barrier. Ang isyong ito umabot hanggang sa pagdinig sa U.S. Foreign Affairs Congressional Committee. Ayon kay U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense Lindsay Ford, ang pagputol ng PCG sa mga floating barrier ng China ay isa lang sa dumaraming insidente ng paninindigan ng mga maliliit na bansa na ginigipit-anya ng China. The Philippine Coast Guard took a bold step in defending their own sovereignty by removing a floating barrier installed by the PRC Coast Guard near Scarborough Shoal. Sabi naman ng Ministry of National Defense ng China, ang Amerika ang nanggugulo sa katahimikan sa South China Sea. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dating Senador Manny Pacquiao nakita si dating Congressman Orny Teves sa Timor-Leste. Sa video, makikitang niyakap siya ng isang lalaki nakaputi na may tila binulong at minsan pang umakbay sa kanya. Ayon kay Pacquiao, si Teves nga ang lalaki. Pero paglilinaw niya, hindi ito ang pakay niya, kundi inimbitahan siya ng Timor-Leste sa pagdiriwang ng kanilang Independence Day. Hindi raw niya alam na naroon si Teves. Tumangging magbigay ng panayam patungkol kay Teves ang Embahada ng Pilipinas sa Timor-Leste. Hepe ng Malabon Police at hepe ng kanilang Drug Enforcement Unit, sinibak sa pwesto. Ayon sa Northern Police District, ito'y para bigyang daan ng patas na investigasyon sa pamamaril ng isa nilang kabaro kung saan 2 ang patay at 1 ang sugatan.
Ayon sa NPD, matibay ang hawak nilang ebidensya para sampahan ng kasong murder si Patrolman Zenjo del Rosario na posibong nagpaputok batay sa paraffin test. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng mga sinibak na sina Police Lieutenant Colonel J. Baybayan at Police Lieutenant Jonas Gato pero wala pa silang tugon. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naging bagyo na ang binabantayang low pressure area ng Pag-asa. Kung magiging maulan ng weekend dahil dito, alamin natin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Maraming salamat, Ato. Maulang weekend ulit ang inaasahan sa ilang bahagi ng ating bansa dahil po yan sa bagyong Jenny, ganun din sa hanging habagat at localized thunderstorms. Huling namataan ang bagyong Jenny, 1,400 kilometers east of southeastern Luzon. Pakanluran po ang kilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour. At sabi ng Pag-asa, posibleng lumapit yan dito sa bahagi po ng Batanes sa mga susunod na araw at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maglandfall o tumama po yan dito sa Batanes o kaya naman sa Babuyan Islands o kaya naman po dito sa may northeastern part ng mainland Cagayan. Pero mga kapuso maglandfall man o hindi, lalo pa rin po nitong palalakasin itong hanging habagat o yung southwest monsoon. Sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan bukas ng hapon sa Luzon. Kabilang po sa makakaranas niyan itong Mimaropa, ganun din ang Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at ilang bahagi rin ng Northern Luzon. Halos ganito rin sa linggo ng hapon at mayroong mga malalakas na pag-ulan. Dito yan sa Mimaropa at ganun din dito sa Ilocos Region. Kaya doble ingat. Halos buong araw naman ang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Visayas, lalong-lalo na dito sa Panay Island at pati na rin sa Negros Provinces. Sa Mindanao naman, sa hapon po mataas ang tsansa ng ulan at mayroong mga matitinding pag-ulan o heavy to intense rains sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ganun din sa bahagi ng Caraga. Dito naman sa Metro Manila, mataas din po ang tsansa ng ulan ngayong weekend, lalo po sa linggo ng hapon at ganun din sa linggo ng gabi. Kaya patuloy po kayong tumutok sa updates. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nakaabang na ang kumpol ng mga taong yan sa Camarines Sur. Ang pakay nila, maunang makapasok sa isang ukay-ukay store. Mistulang inararo ng mga customer ang loob ng tindahan. Wala nang pili-pili basta't makakuha ng bagsak presyong produkto. Hindi lang Baliahan at Tulacan, halos sumisid nga ang ilan. Matiyak lang na may uuwing damit. Tambak naman ang mga tao sa labas na naghihintay na makapasok. Ayon sa may-ari ng ukay-ukay, wala namang nasaktan. Tutok-batok is real, lalo na kung ang ihahain sa'yo ay malatore na chicharon at crispy pata. Paalala ng eksperto, hinay-hinay lang ha. May report si Katrina Son. Chicharong Bulaklak Tower, Crispy Pata Tower at Crispy Liempo. Ilan lang yan sa mga tinugriang putok-batok tower meals ng isang kainan sa Maynila. Level up dahil literal na tower meals dahil pinagpatong-patok. May mga pumupuntang mga grupo, mga magkaka-classmate, mga pamilya, and then they wanted na something na medyo budget-friendly. That's why we came up with the Tower Specials. Si Jessa Fuentes Pina ng Pasay City, dumayo sa Tayuman para makakain ng Chicharon Bulaklak Tower Meal. Yes po, sobrang hilig po kami sa putok-batok, kaya po dinayo po talaga namin dito. Laging blockbuster ang pila rito. Masarap po yung bawa. Putok-batok experience, so nasatisfy naman kami. Pinipilahan din ang bentahan ng Chicharon Bulaklak at Chicharon Bituka na ito sa La Loma, Quezon City. Araw-araw, halos 400 kilos daw ang naibebenta. Kilo-kilo raw kasi kung bumili ang customers nila. Meron talaga regular na kumukuha sa amin. Isang tao lang, minsan 7 kilo, 4 na kilo. Masarap kasi. Saka talagang juicy siya. Ang mga napapadaan, hindi rin mapigilang bumili. Kapag pupunta sa La Loma, bukod sa lechon, syempre patok din daw dito itong Chicharon Bulaklak. Kaya naman, hindi tayo papahuli at titikman natin ito. Ayan. Lalagyan natin ng suka.
Pero paalala ng isang eksperto, hinay-hinay lang sa pagkain ng mga pagkaing matataba o makolesterol. Makakabuti rin kung sasabayan ito ng prutas at gulay. Kung napapadalas na to, tapos madami pa yung servings, talagang expect na in the future, possible yung hypertension, at maliban doon, even at risk sa obesity. So may health concern talaga involved. Moderation is the key. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinirang ang GMA Network Incorporated bilang Media Network of the Year ng prestihiyosong Panata Awards ng Philippine Association of National Advertisers o PANA. Ang Kapuso Network daw ang pinili ng advertisers dahil sa pagiging one-stop shop ng multi-platform projects. Kabilang sa mga pinuri ang kapuso at kasambuhay ng kalikasan advocacy kung saan kapartner ng GMA ang Nestle Philippines. Nagpasalamat sa pagkilala si GMA Chief Marketing Officer Lizelle Maralag at GMA VP for Corporate Affairs and Communications Angela Javier Cruz para sa tiwala ng advertisers at brand partners. Ang PANA ay ang pinakamatagal na organisasyon ng local at multinational advertisers at brand builders sa Pilipinas. Tara, G! Tila nakapasyal na sa iba't ibang bansa, nakakita pa ng snow. G tayo sa atraksyong yan sa report ni Von Aquino. Walking in a winter wonderland, foam party yan at tila snow sa Christmas Village sa isang farm hotel and resort sa Naik, Cavite. Ang mga bahay pinalamot yan ng Christmas decor. May giant Christmas tree, may Santa Claus at may snowman pa. Bata o matanda, enjoy sa pagpapapicture kasama ang mga mascot habang tumutugtog ang Christmas songs. Masaya, masarap sa pakiramdam kasi feeling mo na sa ibang bansa ka. Yung parang nasa States ka. Christmas in September. Ayon sa management ng farm, hindi lang ngayong Burr months may enjoy ang Christmas Village, kundi whole year round. We want something different in the farm, and yung naglalagay na kami ng unti-unting about European countries, we adds up like make it as a Christmas village. But wait, there's more. Kung pangarap mo naman makapag-trip around the world para makita ang mga sikat na atraksyon sa ibang bansa, sa farm na ito para ka na rin nakapag-travel dahil sa replika ng Eiffel Tower ng Paris, France, Disneyland Castle, Statue of Liberty ng New York, Pyramid ng Egypt at marami pang iba. Lahat ito malilibot sa entrance fee na 199 pesos. Talagang sulit at enjoy ang mga kids at kids at heart. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.